Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat sa ating mga kababayang Pilipino. Kayo man ay nasa labas ng bansa bilang mga overseas Filipino workers or migrant Filipinos living and working abroad. Gayon din po sa ating mga kababayan na nandito sa loob ng ating bansa na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services na nasa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating engineering side. Kasama natin of course sa Master Control si Mr. Milo Jonela, sa ating Wirecast si Hero, sa live audio streaming si Leo, and of course sa ating producer for today si Mr. Jerome Toledo. Kami po inyo napapanood at napapakinggan live sa inyo pong Facebook sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, meron din po tayo YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating real-time na airing, sa ating live audio streaming. Kung kayo po ay may mga cellphone or laptop or desktop, pwede nyo po kaming masubaybayan at mapakinggan ang ating mga programa. Ano po? Kung kayo may smartphone or Android phone, punta lamang kayo sa Google Play. O kung kayo may Apple phone or iPhone, punta po kayo sa App Store. Hanapin nyo lamang po doon. I-type nyo lamang eVox PBS Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox. And then i-download nyo lamang po yan. I-tap nyo lamang. Download nyo sa inyong mga cellphone, laptop, or desktop. At kapag na-download nyo na po yan, lalabas na yung mga tile icon na mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, at isa po doon ang ating Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lamang po doon at masusubaybayan nyo na at mapapakinggan ang ating mga programa live on real time sa pamamagitan ng ating live audio streaming. Yan. So please, like I am always asking and respectfully asking na please like, share, and subscribe sa ating mga social media platform. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo ngayong araw na ito para sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Anumang oras nyo kaming napapanood na napapakinggan sa iba't ibang mga time zones, ang mainit po na pagbati mula sa amin dito sa programang Global na Tayo. Patuloy po natin tinututukan ang sitwasyon sa gitnang silangan sa Middle East. Partikular, ito pong patuloy na conflict sa pagitan ng Israel at Iran. Ano po? Kung di po ako nagkakamali, nasa 6th or 7th day na ito ng conflict sa pagitan ng Israel at Iran. At patuloy pa rin ang palitan ng airstrikes sa pagitan ng dalawang bansa. And the missiles from both sides are finding their mark. May mga nakakalusot po sa Iran, bagamat meron sa Israel, bagamat meron silang Iron Dome, may mga missiles pa rin na nakakalusot at tumatama sa civilian population. Gayon din po, lalo na sa Iran. Marami na rin pong mga tinamaan na mga lugar sa pamamagitan po ng may mga airstrikes sila at meron din po sila mga missile strikes sa Iran. At yung mga both countries, meron po tayong mga kababayang overseas Filipino workers, lalo na sa Israel. Marami tayong mga professionals na nagtatrabaho sa Israel. Marami tayong mga caregivers, Pinoy caregivers na nagtatrabaho sa Israel at marami pang iba. Meron din tayong ilang bilang ng mga Pilipino na maituturing na OFWs sa Iran. Pero meron din tayong mga kababayan sa bansang Iran na nakapag-asawa na ng Iranian national, meron na sariling hanap buhay doon. Yung iba po may negosyo na, just like what we have interviewed noong mga nakalipas na araw. Ngayon, patuloy po ngayon ang repatriation sa ating mga kababayan. Nagsisignify na po ang ating mga kababayan on both countries, when I say both countries, sa Israel at sa Iran na gusto nang magpa-repatriate. At meron na pong mga na-repatriate na mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas, lalo na particular dito sa Israel. Pero ang tututukan po natin ay
itong ating mga kababayan naman, lalo na yung mga Department of Agriculture officials, at yung ilan pang mga kababayan natin na ika nga po naipit sa Israel, pero as of last news natin kahapon nakatawid na sila, nasa Jordan na sila kahapon. So we would like to know kamusta naman ang ating embahada sa Jordan, kamusta po yung naging paghahanda ng ating embahada sa Jordan para makabalik na o hopefully maripatin this weekend itong ating mga kababayan na ito, lalo na yung ating mga DA officials at iba pa, hindi lang po mga DA officials kundi meron pang iba na mari na nakatawid sa Jordan from Israel, at ano po yung mga pagiging paghahanda ng ating embahada doon. Speaking of that, nasa linya na po natin ng komunikasyon live from Amman, Jordan, ang ating pong ambassador, His Excellency Wilfredo Santos, ang ating pong ambassador mula sa Philippine Embassy diyan po sa Amman, Jordan. Maraming salamat po, His Excellency Wilfredo Santos, sa pagpapawala po niyo sa ating programa. Good morning, Ray, and thank you for allowing me to participate in your program. Thank you. The honor and privilege is ours, Your Excellency Wilfredo Santos. Napatawag po kami upang unang-una kamusta ho muna ang ating Philippine Embassy sa Jordan. Ito ay sa likod po ng patuloy na conflict sa pagitan ng Iran at ng Israel. Ngayon po dito sa Pilipinas, it was widely read and ika nga napanood sa television maging sa mga social media na meron na po tayong mga kababayan, particularly itong mga Department of Agriculture officials na nakatawid na from Israel, nasa Jordan na po nitong mga nakalipas na araw. Kamusta po kayo dyan, and how are the repatriation or ika nga accommodation being done para sa ating mga kababayan from Israel? Well, maayos naman po kami dito. The Filipino community in Jordan, they remain safe. The Philippine Embassy in Jordan continue to monitor the situation in the Middle East, particularly the ongoing tensions between Israel and Iran. So far we were able to, last night actually, napauwi na ho namin yung 21 government officials. They took their return flight to the Philippines. We brought them to the airport, helped them check in, and we sent them off. But hindi lang po sila ang natulungan namin for the past several days since this conflict started. Sa ngayon po, apat na pong turista na stranded sa Israel na ating mga kababayan na nag-cross ng border yesterday, and nandun din po kami sa border at tinulungan po namin sila. Dinala po namin sila sa hotel nila, at I think 2 or 3 of them nadala po namin sa airport last night for their return flight to the Philippines. Meron din po tayong dalawang overseas Filipino workers na nakatawid na rin po sa border. At natulungan din po natin sa border, at nakuha din po natin ang transit visas. At I think they're just waiting for the return flights dahil hindi ho talaga available all the flights right now, despite the opening of the airspace. Not all airlines are providing services at the moment. So bukod po sa mga DA officials, ang dami na pala na nabigyan ng assistance ng inyong embahada sa pangunguna po ninyo. Meron pa tayong mga turista at meron pang mga OFWs. Pero all of this came through by land. Ambassador? By land pumasok po sila from the Israeli side sa Allenby, side of the border, and then pumasok po sila sa Jordan side of the border sa King Hussein border crossing. Medyo mabilis naman po ang processing nila sa immigration, at nabigyan naman ho sila ng transit visa. Pero kasi pag transit visa ang pinag-uusapan, hindi ho pwede silang manatili sa Jordan. They have to stay within 48 hours and take their connecting flights within that period. And that's under a transit visa only. Transit lang yun. Transit ho. It is a privilege granted by the Jordanian government to allow them to pass through Jordan for their next flight or return flight. So how were you able to facilitate all of this within 2 days lang? Ambassador, kamusta yung assistance dito ng DMW?
maging ng ating embahada sa Tel Aviv? Actually, nakipag-ugnayan po ang Philippine Embassy sa Ministry of Foreign Affairs at sa border authority officials para ma-issuean ng entry clearances po ang ating mga kababayan na tumatawid from Israel to Jordan. Um, yung pagdating po nila, nandun na po kami sa border at dinadala po namin sila sa immigration area of the border where they are issued transit visas. Very ano po, very ang coordination po namin with the Philippine Embassy in Israel as well as the MWO in Tel Aviv is very smooth, and that applies also here with our embassy and MWO Jordan. Nagtutulungan po kami as part of the one country team approach to ensure the safe and effective assistance to our nationals. Okay. So pero sa ngayon po, Ambassador, Your Excellency, meron pa ba tayong inaantabayanan na magko-cross ng border papuntang Jordan? Well, ang initial report po, meron pong mga 26 overseas Filipino workers from Israel who are planning to cross the border this weekend before taking the return flights to the Philippines. Inaayos na po namin yung transit visa nila. Nagpadala na po kami ng request sa Ministry of Foreign Affairs and Expatriates at nagko-coordinate na rin po kami sa border authority officials. Dadaan po sila sa King Hussein border crossing, which is about an hour away from the capital, Amman. Okay. So pakiulit lang po, Ambassador, just to be clear, kung ilan po yung inaasahan pa natin na tatawid sa border papuntang Jordan this weekend? Mga 26 po sila. 26. And I think they're part of the 150 or 178 na ho, ang running total na Filipinos in Israel who have expressed interest to be evacuated by land from Israel to Jordan. Ito pong nababanggit natin, ina-expect natin tatawid this weekend, papasok ng Jordan. All of these are overseas Filipino workers. Tama po yan. Alright. Overseas Filipino workers po sila. Yes. Pero at the same time, nakakatanggap pa rin po kami ng mga request for assistance from non-Filipino workers katulad po ng mga tourists. Yes, yes. Nabanggit ko nga po sa inyo kanina na 4 na Filipino tourists ay nakatawid na po. And I think meron pa yata akong group of 6 eh. Ang ginagawa po namin in coordination with the Philippine Embassy in Tel Aviv is we arrange them into groups para it will be easier for them to travel as a group dahil isang oras din for us to go to the border and isang oras po din idala sila sa mga hotel nila sa Amman. Okay. Kasi kung di pa ako nagkakamali, Your Excellency, parang merong sinusunod na procedure guidelines sa pagpaparipatriate kasi iba-iba yung iba-ibang category like you said, merong mga overseas Filipino workers, merong mga turista at kung minsan meron pang mga Filipinos na nakapag-pamilya na, nakapag-asawa na ng foreign nationals. All of those given the same treatments or may ibang klase ng assistance na binibigay for different types of repatriates? Okay, it's good that you mentioned that. Actually, yung pong mga overseas Filipino workers ay responsibility po ng Department of Migrant Workers yan in terms of operations and assistance dahil nalipat na po yung assistance to national functions ng DFA at ang ating embassies abroad to the DMW through their migrant workers offices. Ang sakop po ng tulong, ng assistance ng DFA, yung pong tourists, students, and residents. Yung residents po, yung mga asawa ng mga foreign nationals sa mga bansa dito. Now, actually, maski ganyan, merong difference, no? Hindi ko na kino-consider ang difference eh. Yun. Kung nandun kami, tumutulong na kami. Kasi nandun na kami. Yes, Bakit pa hintayin yung MWO? Yes. Nagtutulungan kami. Both of us. Sometimes nga mga turista, natutulungan din nila.
ang mahalaga ho ay mabigyan ng maayos na assistance ang ating mga kababayan. Mhm. At especially at this time, no? During this time of emergency and crisis. Of course, we differentiate, but we follow the whole of country approach under the directive of the president under Bagong Pilipinas to provide swift and swift assistance and to ensure the safety of our nationals. So, isa po kaming one country team po kami dito. Yun. And we apply this strictly to provide assistance to our nationals. Okay. And of course, Ambassador, Your Excellency Wilfredo Santos, like I said, hindi naman, like you said kanina, hindi naman masyadong, I hope and pray, hindi naman po masyadong apektado mismo ang Jordan dito sa conflict na ito, katulad ng iba pang bansa. Kasi marami kaming nare-receive, nakikita sa mga international news wires na kitang-kita yung paglipad ng mga missiles from Iran patungo ng Israel. Do you also see missiles flying over Jordan papuntang Israel? Dumadaan po dito yung missiles galing ng Iran patungo sa Israel. In fact, some debris of these missiles fell in the northern part of Jordan. Kaya lang, well, maski na po nangyari na po to in April and October last year. Nagpadala po ng missiles ang Iran patungo sa Israel. And for now, we have advised our nationals to follow the safety guidelines issued by the government of Jordan whenever they hear air raid sirens in their areas, no, in their neighborhoods, for them to seek shelter, if they're driving, to stop driving, and to again pull over and remain inside the car. Of course, among these guidelines, if they're indoors, they have to stay away from windows and avoid using elevators. So far, wala naman pong casualties among our nationals here. That's nice to Jordan hear. has a effective air defense system, and we feel safe in Jordan. Yan. And of course, patuloy naman po yung communication ng ating Philippine Embassy dyan sa Amman, Jordan with the Department of Foreign Affairs dito sa Manila at yung ating DMW, maging para do sa ating mga MWOs. Ano po, Ambassador? Opo, very smooth po ang communications, ang line of communication at coordination between the Department of Foreign Affairs and the Department of Migrant Workers Office, the Department of Migrant Workers in Manila. Effective po din pa rin, very effective po ang coordination din namin sa Philippine Embassy in Israel, that includes their Migrant Workers Office. So, for the evacuation of our nationals from Israel through Jordan. Ang buti po hindi po nawawalan ng line ng communication, hindi na interrupt ang internet service diyan sa Jordan. Kasi dito Wala pong interruption sa Wi-Fi or internet dito sa that's good Jordan. to hear. Kasi we have been trying to contact our Philippine Embassy in Iran. Kaya talagang nagpa-fluctuate yung kanilang internet communication. That's why we're having also problems communicating with Ambassador Manalo ng ating Philippine Embassy sa Tehran. But we hope and pray na maayos po rin yung kanilang kalagayan doon. And having said that, Your Excellency, do you have have you talked to o nakausap niyo na po ba ang ating ambassador sa Iran sa Tehran, si Ambassador Manalo? Actually, nagko-communicate po kaming mga ambassador dito sa isang chat group. Okay. Sumasagot naman po siya Sure. via WhatsApp. Okay. Alright. And as far as I know, they are safe. There have been no reported casualties among Filipinos in Iran despite these attacks. No? Alam ko po ang sitwasyon nila dahil na-assign din po ako sa Iran. Oh, And okay. there was a time po when I served as ambassador, naka-internet blackout po sila for security reasons. But I think mas malala ng sitwasyon ngayon because they are coming under direct attack. No, so I just I know that they are safe. As far as I know, they are safe. They continue to assist our nationals in Iran. I think they're planning on repatriation effort soon.
and by land yata din ho, since the airport there is closed. Alright. Our hopes and prayers na maging safe po sila doon. As ganun din po sa inyo dyan, Your Excellency, Ambassador Wilfredo Santos, lalo na sa lahat ng staff ng ating Philippine Embassy dyan sa Amman, Jordan. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo. May mensahe po ba kayo, Your Excellency, sa ating mga kababayan na nakikinig sa inyo ngayon, nanonood sa inyo ngayon, both sa Middle East, maging dito sa Pilipinas, Ambassador? Well, gusto ko lang pong i-reiterate to our countrymen in Jordan and elsewhere, no, in the region, that our government is continuing to monitor the situation closely to ensure their safety and well-being. Here in Jordan, we are also working hand in hand with our Philippine Embassy in Israel for the evacuation of our nationals through this country, and we expect increase in volume of our nationals who intend to cross into Jordan as a route for their return to the Philippines. Nakahanda po kami, on call po kami, and we are ready at all times to assist our nationals here as part of the directive of the President and the Department of Foreign Affairs under Bagong Pilipinas. With that, Your Excellency, Ambassador Wilfredo Santos, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa ating programa for giving this very valuable, important situation and information na nangyayari po ngayon dyan sa Jordan, especially sa pagtawid po ng ating mga kababayan mula sa Israel papunta sa Jordan para po sila ay ma-repatriate na pabalik dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, Your Excellency, Ambassador Wilfredo Santos. Salamat din po, Ray. Ang ating pong ambassador or Philippine Ambassador to Amman, Jordan, His Excellency Ambassador Wilfredo Santos. At sa pamamagitan po ng ating panayam na yan sa ating pong ambassador sa Amman, Jordan, His Excellency Wilfredo Santos, unti-unti na po tayo magpipinid ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. It's nice to hear mula sa ating ambassador Wilfredo Santos na they are always open for communication. Pangalawa, they are safe sa ating mga kababayan, yung ating mga kababayan Pilipino sa Jordan. They are safe. Hindi naman sila masyadong apektado nitong conflict na ito sa pagitan ng Israel at ng Iran. Well, of course, hindi man sila apektado, but they are always on alert. For any, sabihin na nating unexpected circumstances. Patuloy pa rin ang advisory ng ating Philippine Embassy sa Jordan para sa ating mga Pilipino nagtatrabaho at naninirahan doon na laging mag-iingat. And of course, yung pong pagtawid ng mga DA officials na naipit dyan sa Israel, pati nung ilan pang mga meron pang may mga turista pa na natulungan ng ating Philippine Embassy sa Tel Aviv na makatawid at makapasok sa Jordan. At meron pang iba, marami-rami rin po itong mga ito. And of course, tulad nga na sinabi ni Ambassador Santos, meron pa tayong inaantabayan ng mahigit sa 20 pa na magko-cross from Israel papunta sa Jordan. At hinihintay pa rin natin yung mga karagdagang mga kababayan nating Filipino na marirepatriate through from Israel, dumaan sa Jordan, tapos marirepatriate na po sila. And we cross our fingers na lagi po silang we cross our fingers and of course sincerely pray na safe silang lahat through all out of that journey. Pati yung ating mga Philippine Embassy officials sa pangunguna ni Ambassador Wilfredo Santos at ang iba pa nating mga embassy officials and staff, maging ang ating mga opisyal o mga tauhan ng Department of Migrant Workers, maging ng Department of Foreign Affairs at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno na nagtutulong-tulong dyan sa Middle East para makauwi po itong ating mga kababayan na naapektuhan ng conflict na ito sa pagitan ng Israel at ng Iran. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. And of course, yung sa ating mga kababayang overseas Filipino workers o mga Filipinos living and working abroad na sumusubaybay po sa ating programa sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live, sa pamamagitan ng ating YouTube channel, sa pamamagitan ng ating live audio streaming, amin pong paalala,
please always keep in touch with the Philippine Embassy na nakasasakop po sa inyong jurisdiction. Alam ko po, merong mga may mga group chat na naka-establish para sa mga Filipino communities ang Philippine Embassy natin. Please always get in touch with them. Please always look at their advisories para alam po ninyo anong gagawin. Pati yung mga contact numbers ng ating mga Philippine Embassy. Lalo na kung gusto niyo na pong magpa-repatriate. Like na sinabi nga po ni Ambassador Wilfredo Santos, para sa kanya at sa ating Philippine Embassy sa Amman, Jordan, it doesn't matter if you are an OFW, it doesn't matter kung if you are a tourist, it doesn't matter if you are a resident or migrant Filipino na naninirahan na at may pamilya na sa bansang Israel or Tehran. Basta pumasok sa kanila, humingi ng tulong sa kanila for repatriation, yan po ay agad nila binibigyan ng assistance o tulong. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na lamang edisyon ng Global na Tayo. Pero bago ako tuloy magpaalam, again, ang aming prayer, sana po ay i-like, share, and subscribe, follow ang ating mga social media platforms na available po sa inyo. Sa ating Facebook Broadcast Live, ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page, paki-like and follow. Yung ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service sa YouTube, please paki-like and subscribe. And of course, gayon na rin po ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphone, sa inyong mga laptop, sa inyong mga desktop. Again, ako po yung lingkod, Ray Sampang. Sa ngalan ng ating mga nakagapay sa pagsasaimpawid ng programang ito, maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.